Hello mga kakigol. How are you today? Today is Friday here. It's first day of weekend. Okay? So, may oras na naman tayo para maggawa ng mga walang kwentang video, no? So, again, for beginners only. Lahat ng mga videos natin for beginners only. As always, our reminder. Hindi pwede to gawin ng mga expert, no? Now, as what I've said last video that I realized we have to go back to some theories of electronics and even some part of electrical, because if you remember, I said that I'm following some videos in Facebook, fan page, electronic fan page in Facebook, electronic technician, something like that, and other electronic fan page, no, like amplifier group, you know, electronic technician, electrical technician group, dami mga fan page about electronics. So I used to follow some of those. That's why there are like videos or even post on those fan page na, pero usually mga foreigners, no, mga foreigners sila, like from US, from maybe UK, from different countries, but not all Filipinos. So what I realized, based doon sa mga nababasa ko sa mga post, mga questions, na although mahilig sila sa electronics, mostly in practical application, no? It's like actual aspect ng electronics, is marami silang theory na nami-miss, no? Or hindi rin sila ganun ka, I'm not saying magaling or expert, but may marami silang hindi rin alam na kahit basic na lang, no? For example, yung na-quote ko sa isang post na hindi siya nakakilala ng capacitor. So how come na mahilig siya sa actual, no, application ng electronics, pero hindi siya masyado nakakilala or hindi siya nakaka-recognize ng mga parts? And very obvious sa post niya na capacitor yung nasa picture, no, nasa circuit, like parang ganito, no, para pinakita yung ganito. So like, what is this, something like that. So it is very obvious na this is capacitor. So accordingly, hindi niya daw ma-identify kung anong component. So gusto niya daw i-replace, no, dahil he thought that it's not working, something like that. So that's why I said, there are some like electronic hobbyist or enthusiast na medyo hindi lahat kakilala ng mga kahit basic na mga parts lang, no? So how much more sa theory? Okay? So like for example, ito mga parts dito, no? Capacitors, diodes, ICs, no? Resistors, ICs, no? So
this one, what are these components, no? Even this one, so about this one, no? Even itong malaking ano na to, no? Big mammal na to na nakalagay dito, ano to tawag dito, okay? Itong bakal na to, actually this is aluminum, no? So what's the purpose? So yun yung mga dapat sa tingin ko dapat nating ibalikan. Again, I'm not an expert pagdating sa theory and even actual, lahat. I'm not expert, pero at least siguro I can give you a good background, no? Or I can give you like all the basics of electronics, no? Practical application, no? Theory, different components, no? What are the names, the different types, no? Applications, even actual we will have an actual like demonstration, no? Of, let's say, itong capacitor, itong diode, itong resistor, no? Paano yan in actual application? So yun, no? Eto, by the way, kaya sabi ko balik tayo sa theory. And dyan sa theory na gagawin natin is dyan din tayo what do you call that, mag-observe or dyan tayo kukuha, no, ng sino yung deserving na makatanggap ng mga giveaways natin. Like this weekend, ang ibibigay natin na giveaway is yung laptop na cute. Saan na ba yun? No? Sa inyo? Ito yung giveaway natin, no? Pa-premium or giveaway, whatever. So, chinarge ko na to kasi may kasamang charger to. Mas kompleto to. No? So, power na to uli. Baka ayaw na mag-power. Alright, tingnan natin. Ayan, buhay pa. Hindi ko in-off yan, no? Nag-sleep lang yan. Yan. So, napaka-condition, no? Tingnan nyo yung, ano niya, yung pinakaharap niya dito. See? Very nice. Although, again, this is not new, no? But, and also a little bit old. Because this is, the operating system is Windows 9 XP. But, what is important sa like ito, no, is yung halimbawa ano ba usually ang ginagamit ng mga estudyante sa school? Usually Word, Excel, and PowerPoint, no, and some other applications. So kaya naman dito, no, pwede mo naman dito i-install as long as, kasi we'll discuss maybe this about computer later on, no? Like, ano ba yung relevance ng latest na operating system compared to old operating system? For example, this one is XP. Other like Windows 7. We back pa noong mayroon pa nga ako nakita Windows 98, no? Windows 98, Windows XP. Wag na tayo doon sa Windows 95, napaka sobrang luma na 'yon, no?
C98, XP, Windows 7. Ewan ko, parang may Windows 8 pero hindi naging popular. Maraming kasing mga Microsoft Office operating system na hindi masyado naging popular, no? Siguro hindi maganda yung ano ng mga ng mga consumers, hindi masyado yung maganda yung yung feedback nila. So kaya hindi masyadong hindi masyado sumikat at tumagal sa market. So yung pinakasikat itong XP, Windows 7. Matagal din yan even until now, Windows 7. Even ito XP, no? 98. Sikat din yan nung time niya, no? Mga early 2000 or late 2000. Okay? So, Windows 10, Windows 11, and different versions, no? So, but again, ito, okay to sa estudyante, kahit sa teacher pa, no? Ang maganda nito is very handy. Kita nyo? Isang ganun, no? Kita nyo? Ibang laptop, hindi mo kayang ganitohin. Yung dalawang fingers lang, yung hahawak. So, insert mo lang to sa maliit na shoulder bag mo. Okay na. Okay? At saka, may video, may sound, no? May original na power supply. Okay? So, sino kaya ang maswerte nito? And also, speaking of this pa-premyo kunuhay natin, no? Yung mga giveaway natin. Hindi, sorry to say na hindi, I'm not sure kung lahat makatanggap, no? Kasi una-una, limited naman yung natin, yung mga pa-premyo natin. Ilan yung laptops natin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 laptops. So, titingnan lang natin, no? Again, kaya ibig sabihin, sana wag sumama yung iba, kung hindi makatanggap ng laptop, kasi, also bago ko makalimutan, yung mga, marami kasi at least masabi ko to, no, na maraming nagme-message kasi na sa kanila na lang kasi kailangan nila. So lahat naman kayo, alam ko kailangan nyo naman lahat, no? Lahat kayo gusto nito, kailangan ito ng anak nyo and even kayo. So pero hindi man natin ma-accommodate lahat, no? At sa totoo lang, atin lang to, hindi ito galing sa basura. Binibili ko rin ito, guys. Sekreto lang. Binibili ko to mga ganito sa FB Marketplace, no? Usually sa FB Marketplace. Binibenta nila kasi siguro may mga bago na sila, no? Iban mayayaman man din. So tayo, para sa atin, okay na to, no? Basta as long as good. So, sa totoo lang, kahit yung mga amplifiers ko na sinasabi kong galing sa basura, binibili ko lahat yan. So, ibig sabihin, malaki-laki na rin yung naging kapital ko. No, I'm not like, gusto ko lang talaga mamigay ni mga ganito. Kahit hindi man siguro tayo nag-vlog, no?
Actually, for entertainment lang itong vlog din natin, no? Palipas oras, pastime. Lalo na pag wala tayong trabaho. Like ngayon, Friday, Saturday, Sunday. Wala tayong trabaho. Kita nyo na yung full-time job natin, di ba? Night shift. Kita nyo na yung full-time job natin. Ito yung pastime natin pag weekends. Kaya hindi tayo nakaka-video sa weekdays dahil, siyempre, pagod din tayo sa full-time jobs natin or job natin. Kita nyo na kung ano kahirap, di ba? Mabigat din. Mga bakal din yung binubuhat natin doon. Tsaka mainit. No? So, ibig sabihin, ito mga ibibigay ko sa inyo, mga katas din ito na ano natin, ng full-time job natin, no? Galing din yung binibili natin dito. Galing din doon sa sweldo natin. Okay? So, yun. Yung mga amplifiers natin, yun, lahat. Binili natin yun, guys. Mayroong na ano tayo, mayroon ba ako nakuhang free? Wala eh, alos binili natin lahat yan. So, ngayon ko lang sinabi na binili ko, hindi galing sa basura yan. Pero maraming electronics na basura dito, pero hindi ganon. Hindi yung mga marami. Kung ano-ano lang. Like, kahit even TV, microwave, something like lahat ng mga gamit sa bahay. Pero hindi naman tayo masyado sa TV kasi lalaki nun. Ito. Ayan, usually mga laptop na lang siguro yung giveaway natin. Hindi na tayo sa amplifier dahil mabigat, no? Alam nyo kung magkano pa ito para makarating dyan sa inyo. Kasi in case na matapos na ito lahat, mayroon ng mabigyan ito lahat, papadala natin. Magkano? Yung isang balikbayan box. Yan guys. Yung LBC na yan. Yan yung balikbayan box. Yan. We like to move. Okay? Balikbayan box. Large box. Magkano yan? Sa $120. So, nasa mga sobra rin siya, mga 4,000 pesos, no? For 4,000 plus. Okay? So, aside sa mga ito, yung shipping pa natin na 4,000 plus, yun. Hindi lang isang balikbayan. Marami to kasi sa isang balikbayan, hindi mo mapasok lahat yung mga amplifier. Sobrang bigat yan. Magrereklamo na yung mga courier, no? Yung mga nagkumukuha dito. Nagrereklamo na rin sila dahil sobrang bigat. So, hinahaluan na rin natin ng mga magagaan na mga items sa loob para hindi masyado. Binabalance lang natin. Okay na itong mga laptop, medyo magaan. Insert natin doon sa nilalagyan na natin ng mga ukay-ukay. Parang sapin, no? Kita yung mga boxes natin na pinakita na ukay-ukay yun. Mga ukay-ukay yun. Pero mga alam mo, mga mayayaman ang may-ari nun. Galing yun sa boss ni Mrs. No? Mga mga mamahalin din yun. So yun yung gawin nating pang sapin dito. So siguro mayroon tayong pag-isip natin lahat to, siguro mga 5 boxes to. So 5 boxes times 120, so around $600. Anyway, wala, happy tayo, no, na mapaabot sa inyo to.
Pero again, sana wag lang sumama yung loob ng iba na hindi mapili kahit andyan kayo, no? Nagsusupport. Pero sisikapin natin na makaano pa tayo ng mga marami nito. Marami sa sa FB Marketplace dito. Pero yung iba kasi malalayo, no? You have to travel like 50 kilometers, 100 kilometers. So, mahirap din hanap na everyday naghahanap ako ng malapit lang dito for pick up. Kaya yan yung totoo, guys. Okay? Wala na tong plastikan. Wala nang tago-tago to. So much for that. Okay, balik tayo dito, guys, no? Isingit ko na lang to kasi ito bago lang din natin natanggap to, binili natin sa online. So anong purpose nito, no? Magdi-discuss tayo bago tayo pumunta sa jury na mga components. May mga kunting mga computations tayo. So again, bakit tayo bumili nito sa sa online? Ito nga, may damage po. Bago lang, pero basag na yung fuse niya kasi siguro binabato lang to ng mga courier, no? Yan, nabasag to dito yan eh. Dito yan nakaganon yun siya. Sa butas. So, pinalabas ko na lang. Nakita nyo yung fuse niya dito. Pero andito pa yung fuse. Ang holder lang nabasag yan. Yung fuse niya. Wala pa, okay lang yan. Balik ko sana to kaso wala eh. Ganun din. Sayang yung oras. Okay na lang yan. No? Ito wala mang problema. Ang maganda dito pag bumili ka dito sa online like itong Amazon. Pag may reklamo ka, walang problema. Balik agad. Pero wag na lang kasi okay lang naman yan, no? Kahit nabasag to ganito. Now, gusto ko pa itong i-improvise, no? Para kasi pag pinlog natin to diretso na siya, no? Parang minsan para hindi na tayo mag plug unplug. So lagyan na lang natin ng switch dito. Yan, naka-usli na itong expose na itong wire na to, itong sa fuse. So lagyan na lang natin i-series na lang natin dito yung switch. Mayroon tayong switch, no? Ito is be sure, ito pala, no? Lang to, yung random na lang yung video natin, kahit ano na lang, no? Practical. Ito, yung switch natin is nakalagay dito. Importante kasi ito, no? Yung paglagay ng switch, kung ano mang switch sa ano mang gusto nyong lagyan ng switch. Ito yung importante. Alam nyo kung ilang volts yung switch, ilang amperes, no? Kaya klaro yan. Ang nito, ang rating nito is dalawang rating nito. Uh, 100 nakalagay dito. 10 amperes, 125 volts. 10 amperes, 125 volts. And 6 amperes, 250 volts. AC, alternating current. Okay? Yung source natin sa bahay. Now, ibig sabihin, pag since dito 110, so ang magagamit natin na rating dito is itong 125 volts, 10 amperes. Yung sa kung dyan sa atin, 250 volts or 220 volts, 6 amperes. So, bakit magkaiba? Pag 125 volts,
dito is 10 amperes siya. Mataas yung current niya. Pag 250 volts naman dyan sa atin is 6 amperes lang ang current niya. Rating. So, yan ang isang question na dapat alam natin kung bakit, ano yung sagot dyan na may mga countries like dito is 110 volts lang yung voltage nila, yung source nila, while dyan sa atin is 220 volts. Okay? That's why itong switch, ibig sabihin, pwede gamitin sa 250, pwede gamitin sa 125 volts. So, bakit may mga ganon, no? And ano ang advantage or even disadvantage pag higher or lower voltage source? So, eto, meron tayong konting computation. Ito pa yung isang theory natin, guys. Ito yung maganda pag may theory ka, no? As alam mo, bakit ganon? So, yung power, yung formula ng power, we call this as Ohm's law. Ito yung ang Ohm's law, ito yung pinaka basic, no, na computation when it comes to electronics and even electrical, no? Itong Ohm's law. Basic mathematics computations in solving voltage, current, and resistance and power. Now, sa Ohm's law, may research na naman to sa internet, no? Mayroon niyang mga wheel, nakita ko sa inyo, sa internet, yan yung mga formulas yan. May tinatawag sila na Ohm's law formula wheel, no? And mayroon pang Ohm's law calculator. So, siyempre, pero ang question is, marunong ka bang maggamit ng mga formulas na yan, no? So, like for example, we're explaining this one, ha? And even ito mamaya, kasama na rin itong transformer. Because meron din tayong malaking transformer. Ito yan. Yan. Big transformer. Okay? So, kung ikumpara mo, parang BB lang ito. No? BB transformer lang kumpara dito. So, may mga malalaki pa, siyempre. Nakita yung mga poste, mga transformer sa poste ng kuryente, di ba? Yun. Now, balik tayo dito. Maliliit naman transformer. Ito naman yung mga sa loob nito, no? Yan, may mga maliliit na transformer yan. Power supply na ganito. Maliliit, low voltage lang, no? Even this one. Transformer din sa loob niyan. Paano malalaman na transformer ang loob nito? Itong mga power supply na to. Kasi mabigat, no? Ang mga digital kasi, digital. Yung mga switching power supply kasi, yan oh. Yung mga charger ng cellphone, yan, magagaan yan, no? Maliliit lang siya, manipis. Kasi wala siyang bulky component sa loob. Whereas ito kasi, ito yung transformer, di ba? Ito yung itsura ng transformer. Yan. Yan yung sa loob nito. Ito. Okay? Ganon din dito sa loob nito, ganyan din. Pero siyempre, depende sa size yun, no? Depende kung ilang voltage, depende kung ilang watts. Yung size kasi, ang physical size nito is directly proportional sa sa power rating niya, no?
ang pinaka power rating niya. Kasama na dyan, pag sinabi yung power rating niya, yung voltage at saka power. Because voltage times power, voltage times current is equals power. Ayan yung sa wheel na pinakita ko sa inyo. Ganun ka importante pag may alam ka sa theory, no? So like ito, again, balik tayo dito bakit at least maintindihan nyo ito, no? Bakit kailangan nyo tingnan ang rating ng switch na ilalagay ninyo sa kung ano man ang gusto nyong paglagyan nito. And pareho din sa fuse, no? Anong fuse ang pwede mong ilagay? Like ito sa fuse niya, itong sa fuse niya na nabasag. Tingnan natin anong dito. Ilang amperes ito? Kung makita na kasi maliit na, no? Masilip ba natin to? Gamitan natin to ng magnifying glass. Nakalagay dito 250 volts. Ang nakalagay dito F2A 2 amperes lang. 2 amperes. So amperes lang siya kasi ilang watts lang ito, guys. This is only 200 watts. Ito yan, 200 watts. So yung ano niya is 2 amperes. Okay, ang fuse niya. So pwede ba natin lagyan ng mas mataas na fuse? Well, of course, hindi recommended yan, no? Na lagyan mo ng mas mataas na fuse. Kung ano yung original fuse niya, like ito 2 amperes. Kasi, okay, parang yung, lumalayo yung natin. Pero, pagkadugtong-dugtong na kasi yan na natin yung fuse, no? Alam mo, pumutok itong 2 amperes. Pwede mo ba lagyan ng 3 amperes? 5 amperes, 6 amperes. Well, not recommended, no? Pero siguro kung temporary lang, kumbaga para lang umandar siya, as long as good naman siya, nangyari lang halimbawa na nagkaroon lang ng voltage surge, no? Bigla lang pumutok yung fuse pero wala naman siyang short circuit. Temporary lang, pwede kung wala ka ng ibang ganitong fuse na pareho, tapos may medyo mataas-taas ka na fuse, pwede naman yan, no? Temporary again, but not recommended. Okay? So, about naman kung mababa dito, hindi rin siya pwede, not recommended din. Not unless again kung temporary na naman, no? In the meantime, kumbaga para lang magamit mo, halimbawa, kailangan mo talaga siya gamitin. Kung mababa naman kasi, baka wala naman siyang problema, hindi mo masagad yung power niya, 200 watts, bibigay na yung fuse dahil, di ba, nasagad na yung fuse, pero hindi pa nasagad yung power rating ng ng transformer mo, puputok na yung fuse mo, no? So, hindi siya, hindi tawag dito, hindi mo na maximize yung gamit ng power ng transformer mo dahil pumuputok na yung fuse mo kahit kung nilagyan mo lang siya ng mga 1 ampere instead of 2 amperes. So, maabot yung 2 amperes, more than 2 amperes, posibleng bibigay na siya, no? Kasi naabot na yung maximum rating niya, no? Okay? Kasi ang purpose ng fuse, na yun lang yung maximum current capacity niya. Ibig sabihin, pag
Pag nagkaroon kasi ng short circuit dito, or sa load, no? Tataas yung ampere rating beyond sa rating nitong transformer. Pag nag-short circuit kasi, magkaroon ka ng infinite current. Ibig sabihin, sobrang taas ng current because I is equals to, like for example, dyan pa rin sa wheel, no? I-discuss natin later on. I is equals to E over R or V over R, depende sa ginagamit na symbol, no? So, pag ibig sabihin, pag nag-short circuit, ibig sabihin, nagkaroon na ng almost zero resistance yung R. Or zero resistance. Sabihin mo na zero. No? Short circuit. Okay? So, formula is I is equals to E over R. Yung voltage mo is, let's say, 220 volts divided by 0. And the answer is infinity, right? In mathematics. Tama ba? Parang comment na lang kung mali, basta hindi na ako ganun ka sa mathematics, basic. So yeah, kaya puputok yung fuse, no, pag nagkaroon ng short circuit. Yan ang purpose. Now balik tayo dito. 2 amperes. Saan yung switch natin? Ito yung theory natin. Now, again, yung question natin kanina, bakit may 220 volts na power source yung sa main natin, at saka mayroong 125 volts sa other countries also, 110 volts. So, ano ang niyan, ang say advantage or disadvantage, no? So, kung ikumpara natin dito sa power formula, power is equals to E times I. Power is equals to, say, 125 volts times 10 amperes. So, mayroon siyang power na 1,250 watts. Whereas, pag ginamit natin siya sa 250 volts, 6 amperes, mayroon siyang power na 1,500 watts. So, difference na yung power nila, no? Now, ibig sabihin, mas pag dito naman sa another formula, kasi yung wheel, iniikot-ikot lang yan kung anong gusto mong hanapin, no? Yung baga, yung diniderive lang yung other unknown sa mga given, no, na mga parameters. So I is equals to P because power equals to EI. So when we solve I is equals to power over voltage, no? From this formula. Okay? Now, let's say for example, palitan na lang natin to. Itong 200, kasi example ko dito is 500. Gawin na lang natin 200 watts para base natin sa transformer natin. So, power, compute the I is equals to power over E, where I is current, P is power, and E is voltage. I is equals to 200 watts, itong transformer, divided by, ang voltage mo ginamit, let's say 110 volts. So, yung mali, ulitin natin itong answer na to. So, 200 divided by 110. So, how much?
Kailangan natin ng mahiwagang calculator kasi hindi tayo magaling sa sa mental computation. 200 watts divided by 110 volts. So mayroon siyang current na 1.8 amperes. Okay? So dito tayo sa another, sa 220 volts tayo, 200, palitan natin to 200. Ganina kasi sample lang yung compute ko kanina. 500 yung as yung power ko. So ito, base dito sa transformer. 200 watts divided by 220 volts. So 200 watts divided by 220 volts. So mayroon lang siyang current na 0.909 amperes. So, nakita nyo, nag-reduce sa 1/2 yung current ng 220 volts compared to 110 volts. 1.8 amperes sa 220 volts, gamitin mo 220 volts is 0.909 amperes lang. So, meaning, anong advantage nito pagdating sa 220 volts na main source? Is mababa ang kuryente. Sim power, yung pinlag mo. Okay? Mababa yung current niya. So, anong maging benefit niyan? Mababa ang current. Ibig sabihin, you can use a smaller gauge of wire dahil kumpara dito sa 1.8, no? Example lang, assume lang, let's say ito gumamit ka ng number let's say number 16 na gauge ng wire para sa example lang yan, example lang, number 16, and ito sa 0.909 amperes is gumamit ka lang ng number 18 gauge ng wire. So, saan ka nakatipid? Siyempre, mas medyo mahal itong number 16 sa number 18. Dahil medyo malaki to, ito medyo maliit na wire. Okay, so yan yung advantage ng higher voltage, no? Kumpara dito sa 110, comparing 110 and 220 volts. Same power. Like ito, ipa-plug natin sa 110 or sa 220 volts. Kasi hindi naman magbago yung power niya, no? Kahit gamitin mo ito sa 220 or 110 kasi ibig sabihin maximum power niya is 200 watts, no? Hindi niya naman sinabi dito na this 200 watts for 110 volts and another wattage rating for 220 volts. So, ibig sabihin 200 watts sa kahit anong voltage. So, yun yung difference, guys, na. Okay, klaro ba yan? No? Again, kinukumpara natin itong so, ibig sabihin, guys, itong switch na to, pwede natin gamitin dito. Bakit? Ano lang, no? 2 amp, kita nyo yung fuse? 2 amperes lang. Asan yung fuse? Ito. Nakita nyo? Ang computation natin sa 110 volts, 1.8 amperes. Ang fuse niya is 2 amperes. Tama lang siya talaga. No? Mayroon lang siyang allowance na 200 milliampere. Okay? Or 200 milliampere. Because 1.8. Okay? So, because
2 amperes. Ang computation natin is 1.8 amperes. So, ang difference lang, ang allowance lang ng fuse is 200 milliamperes. So, that is equal to 0.00. Not 0.2 amperes. Ang difference, 200 milliamperes or 0.2 amperes. Because 1.8 plus 0.2 amperes is equals to 2 amperes. Okay? So, tama lang to. Tama lang. Kasi kung gamitin mo rin ito sa 220 volts, 0.909 amperes lang. Okay lang yan, no? May allowance pa rin siya ng mga 1.1 amperes. Okay? Para maging 2 amperes. Okay pa rin yan. Okay lang yan. Again, kung yung sabi ko kanina, gusto kong iklaro na pwede bang lagyan ng mas sobra dito? Pwede naman yun. Wag lang masyadong malayo, no? Like ito, may allowance. May allowance. Pag ginamit mo nga sa 220 volts, 0.909 amperes, 2 amperes to, okay lang yun. Bibigay pa rin to, siyempre. Hindi na kailangan masunog muna to bago siya bumigay. Pag tumaas yung current rating dito, sumobra doon sa current capacity niya. So again, ito pwede to, no? Na kasi mas sobrang laki nga itong amperahe niya, di ba? Anong possible na mangyari sa switch mo pag hindi mababa? Okay lang mataas. Again, pero ito naman, hindi mo naman to makumpara sa fuse at saka yung switch ang rating, no? Sabi natin ito, wag malayo sa mataas yung sobra ng fuse na ilalagay mo just in case na palitan mo to ng iba. Pero ito naman sa switch, kahit mas mataas pa dito na ampere rating ang ilagay mo, walang problema din. Walang problema yon kasi switch lang ito, no? Mas mataas, mas mabuti. Mas mataas yung ampere rating niya, mas lalo siyang matibay para sa kung saan mo siya gagamitin. Alright? So, yun. Kaya, yun, ganun ka-importante yung theory, no? So, eto. Like ito, kung wala ka ring alam, paano mo gagawin to, no? Yung mga ganitong practical na application, hindi mo maintindihan. So, sabi ko, pwede nating i-series na lang dito sa fuse yung switch. Kasi, 'di ba, pag pumutok ang fuse, hindi na rin 'to gagana. Ibig sabihin, pag naka-off din ito, off din na yung transformer. Pareho sila ng purpose ng fuse, kaso ang fuse puputok lang 'yun pag may short circuit. Okay? Hindi mo kailangang i-manual na paputukin. Pero ito, pwede mo ma-switch on and off. Gusto mong on and off. Okay, so yun lang guys. Kabit natin to. Paano? So siguro para dito lang siya. Parang nakalawit lang siya dito, no? Pwede nga dito idikit natin yan dito kung makabili tayo ng ng pandikit. Okay, dyan lang yan. Walang problema yan. Ganun lang siya. Yan, iti-tape lang natin mamaya. Okay. So, kakat natin dito. Simaba yung wire. Tapos, isi-series natin dito. Kahit saan dito. Pareho lang yan, no? Okay. Kasi itong fuse naka-series to, sa... Hindi ko alam kung saan to nakalagay kasi hindi natin nabuksan, no? Pero, for sure, kung dito man siya nakalagay sa input or sa output, bahala na, no? Ang problema yan. Okay lang yan. Okay.
So, nangyari, series natin dito. Okay. So dito natin i-series sa yellow. Okay. Natin. Ayan. Ito guys, soldering paste tawag nito. Para mas lalong dumikit. So pag nag-solder kayo guys, na again for beginners only, no? Lagyan nyo muna ng solder itong kada dulo-dulo ng idod joint ninyo. Ayan, lagyan nyo ng lead. Para mamaya, tutunawin na lang yan, no? Okay. Yun, pag nag-solder kayo, dapat pati yung wire iinitin din ninyo, ha? Hindi lang yung LED yung initin nyo, pati yung wire para mas lalong dumikit yung LED, no? Sa wire. Okay, ready na yan. Eto, dagdagan din natin ng sausaw natin sa ano, sa paste. Lagyan natin ng LED. Kailangan ko ng mas malakas, mas mataas na ano na soldering iron ba sa malalaking wire. Mataas na wattage. Mahirap pag walang holder. Wait. Guys, minsan kailangan din natin tong ganito, yung ano, para may taga hawak. Ayan. Mahirap kasi pag gumagalaw-galaw guys, na hindi kayo makasolder ng maayos. Okay. Pag nag-welder kayo guys, huwag nyong singhutin yung usok ng LED, kasi chemical siya, no? Kaya mayroon tayong electric fan sa likod para ma-blow yung usok ng LED. Masyado mahina tong pang solder ko guys. Pang maliit lang siya na ano eh. Bili ako na mas maano. Actually meron ako nawala eh. Naglipat bahay, saan kaya natapon yun? Meron akong soldering iron na iba pa, hindi ko na makita. May dalawa pa ako eh, tatlo to eh. Hindi masyado makalusaw guys.
Na. So yun na guys, no? Naka-series lang siya. Saan na yung... Saan na yung fuse? Nalagay na, balik natin tong fuse. Ay, speaking of fuse, no? Fuse. Yung sa mga bahay, kata yun, pag pumutok yung fuse nila sa bahay, pinapalitan nila ng mga kung ano-ano lang, iba, lambre pa nga nilalagay nila, no? So, sobrang delikado yun, guys, ha? Hindi dapat binagawa yan. O di kaya, binabalot ng silver ng sigarilyo. Na, pag nasunog yung kahit sunog na yung wire mo sa bahay, hindi pa rin pumutok yung fuse mo dahil wala eh. Alambre yung nilagay, di kaya yung silver ng sigarilyo, no? Never na gagawin nyo yan, guys. Mas mabuti pa kung kung temporary, no? Hanap kayo ng ito mga ganitong wire, di ba? Stranded, yan. Ito. Stranded wire, yung mga medyo malambot na mga wire. Hindi naman yung stranded na malalaki din yung hibla niya, no? Ito, yung mga ganito. Yan. Kahit ito dito, yung fuse dito, guys, pwede tayo maglagay ng ganito. Kahit isang strand nito, no? Parang buhok lang. So, pwede na yan, guys. Temporary, permanente, no? Yung mga ganyan. Puputok pa rin yan, guys. Papakita ko sa inyo mamaya, ha? Na puputok yan. Okay? Magkaroon tayo ng experiment. Na ganito. Okay? So, wag yung buo, yung ganito buo, ha? Wag yan. Hindi rin basta-basta mapuputol yan. Or malulusaw kahit nag high current na, no? Dahil marami nga siya. Mataas na rin yung ampere rating niya. So, ibig sabihin, kahit may short circuit na, pag buo yung nilagay mo na wire ganito, hindi rin basta mas mapuputol yan, no? Not unless kung sobrang kakayanin ng kuryente na lusawin ito lahat. Okay? So yan. Mas lalo na yung mga solid wire, wag nyong gawin, no? Yung mga parang mga alambre ganito, no? Ito pwede to kasi lead to eh, napakalambot ito, pwede ito gawing fuse. Okay, so yun guys, ha. So if i-finalize natin to, lagyan ito, ititape ko na lang yan, ganun lang siya. Okay, iti-testing muna natin, no? Wala lang tape muna, ha. Kita nyo, again, this is for beginners only, ha. Hindi pwede ito gawin ng mga expert. Okay, ginagawa lang to ng mga beginners, guys. So, mga expert dyan, tabi-tabi na lang kayo dyan, guys, ha. Basic lang masyado to. So, yan lang, guys, no. Tingnan natin kung how it works. So, dito yung outlet, yung output niya. Ito dito. Tapos natin yung konti. Kaya mataas na yung... Ay, by the way, guys, ito, pag in-upload natin tong video natin, guys, puputulin natin to, hatiin natin dito. Ito sa dalawang video, ha. Kasi, yan, abot na ng 1 hour. Na sobrang haba na. Kakat na lang natin to. So, yan, guys. Iti-testing natin. Wala lang munang tape. Ang connection nito, guys, yung fuse at saka switch, naka-series lang sila. No,
sa drawing, no? Kaya ito, importante din marunong ka mag-diagram or nakakaintindi ka ng diagram. Ang connection ganito. So, halimbawa, ito lang yung transformer natin, no? Square lang natin ganyan. Ito yung ginawa natin. Ito yung fuse. So, galing dyan, no? So, ito yung fuse. Then, ito yung switch. Ganun lang yung ano niya, yung connection niya. Okay? So, ito yung fuse. Ito yung switch. Fuse. Switch. Okay? So, yan yung series connection. Okay? Ito, diretso lang tong isang, ito ha, kita nyo to, ito. Yan. Itong yellow at saka black na sa switch, yan, ito siya. Yan, tapos, dire-diretso lang yan ganon. Okay? So, ang switch hindi pwede nakaparallel ha. Okay, we'll talk later about series and parallel guys. So, ipa-plug natin, i-check natin yung voltage. Then, itong switch i-off muna natin, naka-off yan. 1, 0 or 0, 1. So, naka-0, no? Naka-off. Plug natin. Okay, naka-plug na guys. Check natin voltage. Yung tester natin. Gamitan natin ng digital kasi para sigurado baka yung iba hindi pa marunong gumamit ng analog, no? Dito ba guys? Okay, so yan. Select natin, dapat naka-AC. Yan, AC auto. So, walang polarity yan, guys. Dito, wala tayong ma-check na voltage dito kasi isang linya lang to guys. Isang linya lang, no? Naka-series lang yan. So, i-on natin. Dito, wag mo natin i-on. Check muna tayo dito sa output. Check muna tayo sa output. Kung mayroong output, no? Tamaan yung ano niya, yung laki kasi ng butas nito. Naka-off pa kasi, no? Sorry. Naka-off pa kasi. So, wala siyang voltahe. I-on natin guys ha. I-on natin. On. Ayan na. So 230 volts, no? Yan. 230 volts point something, 0.7, that's okay na yan. Pwede mong i-hold dyan, i-hold. Yan. So 230 volts, 0.9. Well, siyempre yung hindi mo naman don't expect na 100% kung ano yung rating nito. Kasi ngayon ang trabaho nito is step up. 110 volts yung input, nakaselect tayo sa 110 volts na input, 110 volts yung source natin. So yung output natin is 200, expected natin na output is 220 volts. But again, hindi naman natin ma-expect na 100%. 220 volts talaga, no? Yung accuracy ng meter natin. At saka ito nagadepende lang din sa source, no? Kasi wala naman ito, kung ano lang yung pumasok, yun lang din ang ilalabas niya, equivalent doon sa kung ano yung design ng output niya, no?
Halimbawa, ang input niya is, design niya is input 110, ang design niya is 220. Pero, again, bakit 230 volts, no? Accuracy ng meter natin, isa yan sa factor. Yung source, baka sobra din sa 110 volts yun, no? I-check natin. Okay, tingnan natin yung source natin. Okay, i-check natin yung source natin. Check ko yung sa outlet. Kasi kung ano niya, malaki kasi yung palitan natin yung ano niya, yung probe natin ang medyo matulis na probe, hindi makaabot, hindi makatusok doon sa masikip na outlet. Palitan natin. Eto, mas matulis. Check natin yung input. So, yung input natin is 100. I-hold natin. So, 114.5 volts. So, ibig sabihin, kung ita-times 2 niya lang yan sa output, so, 114.5 times 2, 114.5 volts times 2 sa output. So, tamang-tama guys, no? 229 volts. So, yung na-measure natin kanina dito is 230.7 point something. So, okay lang yun. Yung 1 point something na difference sa computation natin na 229, then i-ano lang natin sa accuracy ng meter natin. So, hindi rin naman 100% accurate yan, no? Depende yan sa brand ng model. Pero, kung ba, para masatisfied pa rin kayo, no? Tingnan natin sa tingin ko mas accurate na meter natin ito. Kasi medyo mahal-mahal to. Ba't wala ng power? Lubat na. Ay, lubat. Oh, yan. Okay na. Hindi pala naka-off to eh. So, dito tayo sa AC. Tingnan natin, 114 volts. Tingnan natin dito sa flock, no? Natin sa flock meter natin. Okay, so dito is 115.2.1. I-hold hold ba to? Wala siyang hold. So 115.2. 115.2.3. Si always say 115.2 na lang. Okay? Fluctuating siya, no? Hold. Hindi ito pala yung hold niya. My goodness. Ayan. So, 115.6. Mas lumaki pa siya dito. See? 114.5, 115.6. Ito, tatama na to ngayon sa output kanina na 230 volts. See? 115.6 times 2. Oh, 231.2. So, pero, you know what guys, gusto ko lang klaruhin, no? Itong dalawang readings na to na magkaiba, 114.5, 115. Okay lang yan lahat. Okay lang yan. No problem with that, no? Huwag nyong gawing big deal yung mga ganong difference. Okay lang yan. Okay?
Again, accuracy ng meter natin. Kita nyo, magkaiba. So, kung dito natin sa output, itong gamitin natin, itong flock meter natin, okay, so 132.6. 132.6. Yan, hold natin, 132.6. Dito sa isa, sobrang laki ng butas kasi nitong outlet niya. So, 131.1. Okay pa rin yan, guys. Okay pa rin yan. Kung gusto nyo pa dito sa isang meter pa natin, eto analog. Pero maganda rin ang nito ang pinapakita nito na reading, parang satisfied din ako dito minsan sa niya minsan lang. Yan. I-rinse natin sa 250 volts. Okay? Kita nyo ba? 250 volts. Yan. So, subukan natin. And yung reading niya is, this is 200 to 250 maximum. Naka-raise tayo sa 250. So, nasa siya, 225 yan, yung medyo naka-bold na isang guhit na maliit, pero naka-bold siya kumpara sa iba. So, that's 225, kalahati. That's the center of 200 and 250. So, then may isa pa siyang guhit. So, kung 225 yan, by 5 yung yung interval. So, nasa 230 din siya, guys. Nasa 230 din siya. Okay? So, hindi sila magkalayo. Okay lang silang lahat yan. So, again itong video natin na diretso, hatiin ko na lang to sa different videos. May part 1, part 2, part 3 ito, guys, para hindi na tayo hindi na natin puputulin yung video natin dito. I-edit ko na lang yan, ika-cut ko na lang yan into kasi medyo 30 minutes per video, no? That's good enough. Alright, another practical. Tabi natin itong mga meter natin kasi masikip na. Balik tayo dito, guys. So yan, kita nyo may on-off switch na tayo. Off, on. Kahit hindi mo na i-unplug, unplug dito na lang sa switch. So ito dapat i-secure natin to. Ayan, naka-off tayo ngayon, naka-off. So ayan, lagyan natin to ng tape. Tape muna natin ito isa, guys. Halos magkadikit na sila. So, tape muna natin yung isa.
Then, saka natin i-tip ito. Yung kapal ng tape nyo, tamang-tama lang Hindi naman sobrang kapal ng tape, no? Importante hindi na wala nang exposed na live wire. Pati ito, balutin na rin natin to ng tape kasi exposed siya di ba? Wala natin masyadong higpitan yung tape kasi pag in case na papalit tayo ng fuse, kung puputok man siya, no? At least, hindi tayo mahirap magkuha. O ganun lang siya guys, no? Hindi tayo masyadong picky. Okay na yan. Okay na yan. Okay, ganun lang siya. On, off, on, off. Yung fuse dito. Diba? Liga dito. Ayan. So, okay na yan. Para sa akin, okay na yan. Gawin na natin na hindi masugat yung ano. Abira lang naman natin to gamitin guys. Okay, so yan na. Now, i-discuss ko inyo iba-ibang klaseng transformer at saka yung supply, no? Again, bakit tayo bumili nito? Kasi kung na-remember niyo sa previous video natin or mga videos natin, itong isang amplifier na ilalagay natin sa loob ng Regiofono, no? Na-remember niyo Regiofono natin na gusto natin i-improve yung sound quality. Ito naman yung another amplifier na naisip ko. So, nung chinek ko to 220 volts pala ito siya, no? Ito yung supply niya. Okay, ito yung supply niya. 220 volts pala siya. So, kung i-plug in natin, ito pa yung isa guys, no? Yung 220 volts ba na supply, pwede mo i-plug in sa 110 volts or 110 volts ipa-plug in mo sa 220 volts. Anong pwede mangyari, no? Okay? So, like ito 220 volts, nakita nyo, nakalagay dyan 220 volts AC 50 Hz. Yung output niya is 11.5 volts times 2 kasi may center tap yan, no? So, 12-12-0 12-0-12 or 11.5-0 11.5 1.7 amperes. So, okay lang ba ito i-plug sa 110 volts na 220 siya? Then, ano yung maging effect dito sa sinusupplyan niya na circuit? So, of course, since mababa yung, ano ba, ipa-plug mo to sa 110 volts, mababa yung voltage ng input, half, mahati rin to sa half ang output niya, no? Divide to rin yan. So, kung expected mo is sa 220 volts is 11.5 volts, pa-i-plug mo to ito sa 110, magiging ano lang to, magiging 11.5 divide to how much?
is 5 point something. Calculate na naman natin guys. May natala tayo sa mathematics. So 11.5 divide 2 equals. So 575 lang yung maging output dito, dalawang 575. Sorry. Which is ang normal is 11.5. Or shall we say 12 na lang yan, no? Bakit 11.5 pa? Hindi na lang ginawang 12. Si 12 volts. So, kung 12 volts sa normal, 220, 6 volts na lang dito pag i-110 mo siya. Subukan natin, guys. To see is to believe tayo din. I-plug din natin sa 220. Kaya again, bakit tayo nagkaroon nitong step up, no? Para dito, sa pang-testing lang dito kasi ipa-finalize ko na yung radiopono natin using this ampli. Ito, hindi ko na babaguhin yung supply niya. Pwede ko naman ito palitan ng 110. Pero in the meantime kasi gusto ko ma-preserve lang ito kasi dadaling ko to sa pag-uwi ko. Hindi na ako magpapalit pa ng power supply. Ito 20 volts na siya. So, ipa-plug natin, una-una, ipa-plug natin ito sa 110 volts, which is 220 siya. Anong mangyari, no? Ay, may fuse din siya dito, guys. May protection din siya. Problema yan. May fuse din siya dyan sa loob. Tingnan natin kung ilang volts, ilang amperes yan, ha? Guys, tingnan natin kung ilang amperes. Klaro. Liit ng mga numbers na to. So guys, hindi ko makita. Sakit sa mata. Yan, basta may fuse siya dyan, no? Balik natin. Okay. Pero ang ano nito is 250 volts. Nakalagay dito is 400 milliamperes. So, 4 amperes. Ito, andito pala guys, may marking dito. Okay, kita nyo ba yan? 400 milliamperes, 250 volts. So, 0.4 ampere, sorry. Kaya mali na naman ako. 400 milliampere is 0.4 amperes. Okay, 0.4. Maliit lang. 0.4 amperes lang. Ewan ko sa kanya, ba't yun lang nilagay niya. Kasi ito ang transformer is 1.7 milliamperes ang output. So bakit nakalagay dito is 400 milliamperes. Ewan ko, yan din ang rating ng fuse, pero hindi ko na masilip kasi sakit sa mata, maliit masyado. Puti pa. Puti yung marka, puti rin yung ano, pa naka-engrave doon sa ano ng fuse. Sa holder ng fuse. Anyways, so balik tayo dito sa ititesting natin sa 110 volts. What will happen? Then ititesting din natin after sa 220 volts dito sa step up natin. Compare natin yung voltage. Gamitin na lang natin tong medyo advanced ko na tester na medyo high accuracy kumbaga. Itong flock, no? Okay. So, plug natin sa 110 volts. Okay, naka-plug na. Power on natin. Ay, naka-on na pala eh. On.
Then check natin dito sa AC output. So sabi niya is 11.5. So since naka 110 yan, expect tayo na mababa, no? Ito tayo sa isang blue at saka black. Kasi ibig sabihin nito guys, no? 11.5, 11.5, 0. Ito, center top. Kumbaga sa winding pa yan guys, sa theory pa yan. Yung winding niya ganito guys, para makarelate kayo. Yung ballpen. Ito yan guys, oh. Yung drawing ng transformer is ganito guys. Kita ba? Wala tayong space eh. Ito yung symbol ng transformer. Ito yung primary. So ang design niya is to 20 volts AC. Then yung secondary niya ganito. Yan. Ito yun siya, ito yun siya. Ito yun. Blue, black, blue. So ito yung blue. Kumbaga blue number 1. Blue number 2, blue 1, blue 2, this is black. This is 11.5 volts AC. This 0 volts and this is 11.5 volts AC. Yun, ito yun siya guys, ito yung transformer. Now, again, sabi natin, pag normal niya kasi na winding sa primary so 20 volts yung design. So, dapat ang output niya is 11.50, 11.5. But since i-test natin sa 110 volts AC, so, of course, magre-reduce yung input sa divided by 2. Magdi-divide 2 rin itong output. So, ilan yung kanina is this is 11.5 divide 2. So, expect dito is 5.75 volts. Ganon din dito. 5.75 volts AC. AC pa yan, wala pang rectifier to, wala pang diode. So, we'll see kung ganito rin yung mariread natin, ha. Okay? Ayun guys. Balik tayo dito sa actual. Naka-plug na yan doon sa 110. So, dapat expected output natin is 5.75. See? We'll see. Ito, wag na kayo matakot dito na makuryente dahil mababa na dito. Wag lang dito sa primary. Ito yung primary. Ito rin yung setup natin kanina, by the way, dito sa yung ginawa natin dito kanina. Ito. Ganito rin ang setup nito. Yan, nakita nyo? Yung AC na black, no? Dumaan yan sa fuse. Dumaan sa fuse, sa switch, pabalik sa yung isang wire dito, although dito lang yan lahat, pero isa lang yan ang dumaan sa switch, ha. 'Di ba? Dalawa ang wire nitong black na AC cord. Pero pagdating dito, yan nakabalot kasi, no. Isa lang ang dumaan diyan sa switch. Ganito rin sa ginawa natin kanina. Ito yung drawing natin kanina. Yan yung drawing natin kanina. Ganon din ang ano nito. So, dumaan sa switch, dumaan sa fuse, papunta dito sa primary, no, ng transformer. Okay, so on natin, on, naka-on na yan, naka-on. Check natin voltage dito. Dito muna sa blue and black. Dapat, again, 5.75 expected, no?
So, ang reading niya is i-hold natin para hindi. Tusok yan dito. Dito. Kaya. Ayan. Hold. So, 6.27. Ang expected natin is 5.75. Okay pa rin yan. How much the difference? How much is the difference between 6.27 and 5.75? 6.27 minus 5.75, 0.52 volts lang. Okay lang yan. That's fine, no? That's fine. So, dito naman sa kabila, ilipat natin itong isa dito sa kabilang blue. Dapat pareho rin. 6, mga ganun din. Yan, hold. Hindi, depende kasi sa pag-hold natin, no? Pero kung hindi, 6.22, 6.22, 6.23, hold natin. Okay. So, 6.20, but actually, dapat pare-pareho yan sila, no? Yung itong blue, dalawang blue. Pero konti lang naman eh. Ganun pa rin yan sa reading pa rin natin yan. Nagbabago-bago kasi yung reading niya. Okay, so, ano natin dito sa blue. Ito dapat magta-times 2 ito sa blue. Okay? Sa dalawang blue para mag-a-add itong dalawa kasi itong 6 point something plus 6 point something. Tingnan natin. Yan, nasa 12.56, no? 12.56 or hold natin. 12.51. So, yun ang ibig sabihin ng may center top, no? Makaka-reading ka ng tatlong voltahe, no? Ito yung dalawang blue at saka ito sa blue at saka sa isang sa black, then dito din sa kabilang blue rin at black. So bali tatlong reading ang pwede makuha dito. Ito yung power supply natin usually. Ito yung tinatawag na may split output, no? Ibig sabihin dito, kaya alam nyo guys, no, yung topic ng electronics, napakalawak, no? Ibig sabihin, napakalalim din ng discussion, no? Mahaba. Nagdudugtong-dugtong lang. So like ito, bakit sinabi natin ganito, no? Kasi mayroong ibang transformer na dalawa lang. See, itong blue at saka black lang, walang another blue for example. Yung sa drawing niyan, ito ngayon siya may center top. Sa iba, ganun lang. Wala nang center top. Ganun lang. Okay? So, that's ordinary, no? Depende kasi yan sa circuit, kung ano yung required ng circuit na supply. Okay? So, mayroon tayong split power supply para sa mga ganitong circuit. Yung sa iba naman, hindi naman kailangan ng split. Depende sa design ng circuit yon, no? Okay, so, yon guys. Then, subukan natin i-plug sa ito na. By this time gamitin na natin tong step up natin. So, i-off ko muna. Naka-off na yan. Pag nag-switch kasi kayo dito ng mag-select kayo ng input, dapat naka-off yung transformer para hindi naman siya magkaroon ng spark doon sa loob pag nag-switching, no? So, ibig sabihin ito 20 volts natin. Pero
110 volts ang supply. So, eto, expect tayo mababa. Mababa ang output. Hindi normal. Pero hindi siya masisira. Ito pa lang ang point ko dito, guys, no? Naka 230 volts siya, pero pinlug mo sa lower voltage input, 110 volts, safe ang transformer mo, hindi masisira. Okay? So, pero, yung output is mababa, no? Nasa matamaan yung contact sa loob. Ay, wala pa naka-on. On pa natin. On ha, on. Okay, 50. Ano yung reading natin? 57.5 more, hold natin. 57.4 volts lang siya. So, hindi siya normal, no? Pero kung may, halimbawa, may purpose ka na ganyan, no? Kailangan mo pala ng 57.4 volts. So, pwede mo gawin yung ganyan. But hindi man ganun yung voltage na gusto natin. So, hindi natin magagamit yan. Now, off natin uli. Switch. Then, ibalik natin sa normal. 110 volts. Tamang-tama. 110 volts yung source natin. Ito, step up ang purpose natin. So, on natin siya. Expect tayo ng 200. Yung kanina, di ba? Yan, 229.3 volts. So, yan yung gusto natin dito. Now, by this time, ipa-plug na natin itong transformer natin, itong supply ng amplifier natin na to 20 volts dito. Okay? Pa-plug na natin siya. So, ito normal na yan. Plug natin. So, ngayon, expect na tayo ng normal na output dito. So, expect na tayo dito ng 11.5 or 12 volts. Okay? Okay? Yan. Natin. Sa blue at saka black muna. So, expect tayo ng mga 12 volts dyan. See? 12.45 volts, 46 volts, okay? So, dito rin sa kabila, ganun din yan. Alas pareho yan. 12.4 something volts. Kung dito tayo sa porous blue, so, magiging times 2 yan. Magiging 24 to 25 volts yan. See? 24.96 volts. So, ito na yung normal na output ngayon nitong transformer na to. Kasi, tama na yung input niya na 220 volts. Gamit itong step up natin. So, kailangan mo naman magagamit itong ang ito naman guys, ito gusto ko rin ipaalam sa inyo, makatatanggap ng amplifier natin. Alam nyo mga design dito, 110 volts yan. Hindi yan auto volt yung mga amplifier natin. Pero lang itong mga laptop. Mga auto volt yung mga power supply niyan. Pero yung mga mga amplifier kasi natin, mga transformer din ang power supply niyan, which is naka-fix sa 110 volts kasi ang design dito. So, anong pwede nyo gawin? Kailangan nyo ito guys. Yung makakatanggap ng mga amplifiers natin, hindi nyo pwedeng idiretso i-plug sa 220 volts or else masusunog ang transformer niyan. Or baka madamay pa yung amplifier circuit. No? So, sino makakatanggap niyan, wag nyo agad i-plug sa 220 volts. So, kailangan nyo pa ng step down transformer. Step down na naman ngayon ang kailangan nyo, hindi na naman step up. Ito step up ngayon ang natin dito, ang purpose natin ito step up.
So, pag dinala mo to dyan, i-switch mo ito sa 220 volt source, mag-i-step down naman ito siya to 110 volts. Which is that's the time pwede nyo na i-plug yung matatanggap ninyo na amplifier. Alright? So, pag wala pa kayo nito, wag nyo munang i-plug sa 220 volts. May mga solusyon naman dyan, pero medyo mahirap lang. Itong transformer, like for example, ito yung transformer, no? ng amplifier. Pero malalaki yung transformer nun, mga ganito kalaki. Ha? Kasi mga ano yan mga high current na rin yan, no? Now, ang mahirap kasi, itong mga transformer, mahirap baklasin to, lalo na yung mga malalaki. Ano masyado yan? Compress masyado, naka-epoxy, nakababad sa varnish. Minsan naka-weld pa yung A and I core niya, yung joint, naka-weld pa yan sa joint, no? So, mahirap yan. Pareho nung kung pinapanood niyo yung video ko, no, na yung na-encounter ko na component na 110 volts galing sa abroad pala yon, no? So, pumutok yung transformer dahil pinlag agad ng customer sa 220 volts. Nung napasubo akong i-rewind yun, sobrang hirap, guys. Ginrind ko pa yung joint ng EI core, no? Para lang, hindi naman lahat yan naka-weld, yung sa taas lang, pero solid weld yun, no? Napaka ano ng welding, no? Napaka solid. So, i-grind mo yon para matanggal yung welding, saka mo mabaklas ngayon yung transformer, saka mo ma-rewind, makita, ma-expose yung winding. So, sobrang mahirap. So, mahirap siya i-rewind, no? Ang pag-rewind niyan, ito sa drawing natin, itong primary, naka 110, halimbawa yan, dudublihin lang yung winding niyan, no? Ang ano niyan, ang technique. Pababaan, kasi magsikip na rin yan dun sa core. Yung pag dinoble mo yung winding, ang gagawin mo, kung anong size nitong original na magnetic wire, anong size niya, let's say ang size niya is example lang, number 22, gauge number 22. So, ibaba mo siya sa mas maliit pa kung pwede, kalahati, kasi dudublihin mo yung winding nito, sisikip yan, no? So, kung gauge 22 ang magnetic, so siguro, kung mayroon pang gauge 22, so gauge 44, or gauge 40 kaya, no? Or gauge 38. Basta, ang tandaan mo, itong output, ganun pa rin ang maging output ng transformer. Kasi pag kumulang or sumobra, magbabago din yung output dito sa secondary. So, mangyari, hindi na normal, baka mas tumaas pa, masisira din yung circuit mo. Kung kulang naman, hindi rin maganda yung performance ng circuit mo dahil kulang siya sa supply. Yun yung mga dapat tingnan sa pag-revise nitong power supply, no? Ng mga ampli na matatanggap ninyo later on. So, pero ang pinaka dyan is siguro, bilhin na lang kayo, pero ewan ko magkano, mga 200 watts siguro, kakayanin na yan. Titingnan natin kung ilang watts, pero 200 watts siguro pwede na yan. Pero mas maganda kung mas malaki kayong transformer gaya nito. That's 500 watts, no? 500 watts. And ito naman, okay. Again guys,
ito, ang video natin is nasa ano na siya ngayon, 1 hour and 45 minutes. So, tuloy-tuloy lang ito, pero hahatiin lang natin ito into different videos, no? Like 30 minutes per video yung gagawin natin. So, may part 1, part 2. Kung gusto nyo tuloy-tuloy mapanood dyan, tingnan nyo na lang yung part 1, part 2, part 3, so on and so forth, no? Okay, so yan. Balik tayo dito. Again, yung matatanggap nyo na amplifier, wag nyo i-plug agad. Kasi ito, gusto nyo mag-experiment tayo, guys. Ito. Naputulan ko na to ng ginamit ko na sa ibang purpose ang wire dito sa output. So, okay guys, so ikakat ko muna ang video dito guys, no? Next video na naman ito. Tuloy-tuloy lang. Okay? Break muna tayo ng sandali. Pero next ito, papakita ko sa inyo ano mangyari nito. Let's say, pinlog nyo yung amplifier na matanggap ninyo later on na 110. Ito, mag-experiment tayo. Ipa-plug natin dito sa 220 volts. Ito, naka-step up to 20 volts. Tingnan natin kung anong mangyari. Okay? So, next video yan guys.